Hello guys. Ito po yung lunch natin, Ano lang 'to, roasted na chicken and then meron tayong green salad, mixed green salad. Tapos ano lang siya, ang pinaka niya, um, pinaka-dressing niya ginawa ko lang din, kasi ayaw ko yung bumili sa tindahan. At meron tayong coconut water, yan po. And ang dressing niya ako lang gumawa, yogurt, plain Greek yogurt. And then nilagyan lang natin ng fresh na dill, pinong-pino na cucumber, English cucumber, in a lot of herbs and spices. Ayun, kinuha ko na po yung pinaka-dressing kasi ayaw nga nating bumili ng dressing sa tindahan as much as possible. Ako lang ang gumagawa. At nakain ako ng salad na walang dressing minsan kasi mas gusto ko yung malasahan, yung talagang lasa ng vegetables or yung greens, no? So, yun lang. At saka ang ayaw ko sa salad yung naliligo sa dressing na nilalagay na lang basta dyan, tinatambak, nawawala na po yung pinaka-essence ng salad, no? Pagka lumulutang siya sa dressing. Kaya ganyan po ang pagkain ko ng salad kasi okay lang din sa akin kung walang dressing eh. Yeah, kung hindi ako makagawa, it's fine. Okay lang din sa akin, nasanay na ang bibig ko ng ganon. Tapos yung chicken po ay napaka-juicy kahit binay ko siya ng 5 minutes, tapos binobroil ko na lang din siya. Para na ring roasted, no? Pero actually, parang broil, combination of, bake, broil, parang ganon. So, ang kinalabasan, para siyang roasted kasi juicy siya eh. Oh, hindi siya dry. So, ganyan lang po. Tinutupi-tupi ko yung mga greens, tapos sausaw ko dun sa dressing. Ganyan ako kumakain ng salad. Ayoko yung basta ilagay na lang dyan. Pag sa restaurant ako nakakain, talagang nire-request ko na kung pwede, ilagay na lang nila sa side yung yung dressing. So, pag sa side, ilalagay nila sa maliit na container at ako na po ang bubuhos doon at very ako mapili sa mga ganun kasi ayaw natin yung salty, ayaw din natin yung sobrang tamis. Alam mo yun, na iniiwasan ko yun. Hindi naman sa bawal, pero talagang iniiwasan ko na yun, matagal na panahon na. So hopefully, magustuhan nyo kung paano ko siya dinampot. Kinamay ko na lang siya. Malinis naman po ang kamay ko, no? Ganyan. Tapos tutupiin ko or i-roll mo siya, ganyan. So, masarap siya, ha? Crunchy yung mga gulay. And, ganun lang po, no carbs. So, wala tayong carbs dyan. Total, hindi naman ako mahilig sa white rice, no? Ang kinakain ko yung colored na rice or yung quinoa. Yung quinoa po ay very light lang sa tiyan. Pwede mo rin siyang maglagay ka ng 2 kutsara dyan sa green salad mo. 2 kutsarang quinoa na luto na. Yan, masarap po. Kasi dito sa California kitchen, ang pinaka-paborito ko pong salad ay yung may quinoa. Kaya lang napakamahal. Ang liit ng plato, no? Ano lang siya, $16. Minsan aabot pa ng 19, depende kung $19, no? Before tax, no? Kung anong ipalagay ko doon. Magre-request ka kung anong ilalagay doon. Tatanungin ka Yeah, so ganun lang po. So, hopefully magustuhan nyo kasi nga, tayo pinapractice ko ngayon yung mindful eating. So, kumbaga, hindi naman kailangan, no? Kaikikan ko lang yun. So, ayun, masarap ang lunch ko kahit wala siyang rice. No, pwede naman ako mag-rice, may bahaw akong rice na sa fridge, pero this time ini-enjoy ko na lang po yung spring mix na salad pala, spring mix, no? Yeah, baby arugula, baby spinach, at may isa pa dyan na greens, tawag nila greens, super greens. So, ayun po. So, ayan. So, yung chicken, the best, kasi hindi siya dry. Kasi, very tricky pag nagluto ka ng chicken it's either overcook or dry. Pag na-overcook mo, para siyang rubber, no? Rubbery po siya. Very chewy. Tapos, pagka tamang-tama lang naman ang temperature niya, yun, nagiging juicy siya at malambot yung texture ng pinaka-chicken natin. So, ayun, ini-enjoy ko yung mga ganyang kasimpleng pagkain. Hindi ako yung very, nagluluto ako ng walang recipe, kung ano lang nasa utak ko, kung ano lang gusto ko, at kung ano lang available sa fridge. Pero when it comes to
mga herbs and spices, ay puno yung mga drawers ko sa mga ganon. Kasi yun lang ang nagpapasarap sa pagkain eh. Kung hindi ka nagamit ng asin at vetsin, yun, ang dalawang yun talaga ang inaayawan ko. Marami akong vetsin dito, pero yun yung para sa halaman ko. Kasi kung bakit, nilalagay ko yan sa tubig pandilig. Maganda siya, lalo na sa indoor plants. Yeah, yung MSG, maganda sa indoor plants. So, MSG is just for my plants, not for food. Yeah, klaro po yun. Kasi talagang pinandigan ko na hindi na ako nagamit niyan for so long now. Kaya, okay lang. Ako lang talaga ang nagpupursige na maganyan, yung talagang inaayawan ko na yung mga ganon. Kasi, dito naman kasi available lahat ng klaseng mga herbs and spices. So, bakit hindi natin gamitin? Kasi dati nung nag-aral ako ng cooking, sa hotel and restaurant services, ang sabi ng instructor namin, ang kapalit daw ng asin ay yung paminta. So dito, marami kang mabibiling paminta na galing sa Italy or kung saan-saan. So, may nabili akong paminta na buo, yung buo pa talaga siya, rainbow. Iba-ibang kulay po. Yeah. So, ang ganda niya. So, gustong-gusto ko naman kasi nga, 'di ba? Sino bang hindi? So, lahat ng makikita kong bago sa paningin ko na medyo nagustuhan ko, lalo na pag organic, mga ganyan, binibili ko yan, iniista ko dito. Pag nagluto ako, sinasahog ko kasi 'di ba? Bakit mo binili kung hindi mo gagamitin? So, ganun lang yun. Kaya, yung mga pagkain ko, walang recipe ko, ano lang nasa isip ko, lulutuin ko. At ang importante, pasok sa panlasa ko para hindi siya masayang, no? At saka, talaga siya, mindful cooking din. Kasi iniisip mo muna kung anong ilalagay doon sa pagkain mo. Kasi, aminin na natin, ang sarap kumain. But then, at the end of the day, hindi mo na malaya na napasobra na ang kain mo. So, ayun. Kaya, mga ginagamit ko, sa salad, malaking plato. Pero pag mga food na mga iba-ibang maliit lang siya na platito, tapos lagyan ko ng madami, or kahit yung medium size na plato, lagyan mo siya ng kung ano-ano dyan. So, parang marami siya, but actually less lang po yun. Marami siya tingnan dahil nga siksik sa maliit na plato. Pero actually, less is more. Yun ang tawag dun eh, less is more. So, hindi mo na malaya na marami kang kinain, iba't iba ang kinain mo, pero konti pa rin siya kasi portions nga. 'Di ba? So, it doesn't matter kung basta mindful eating lang tayo. Kasi mahirap po yung magkasakit, alam mo yun, lalo na pag tumatanda ka na, ang hirap, 'di ba? So, nakikita ko yun sa mga dati kasi nagtrabaho ako dito sa US ng yung bago akong dating, trabaho ako sa facility. So, nakikita ko yung mga may edad na ang dami ng bawal. Pag tuwing kainan, titingnan mo yung chart, bawat pasyente, titingnan mo yung chart kung anong pwede nilang kainin. So, yung cook ay talaga siya. Kailangan alam niya yung mga diet ng mga pasyente. Kasi hindi sila basta-basta. Pag nalabag mo yun, delikado. So, doon ko natutunan na less is more. And then, pag sa pork, pinapakuluan ko ng 3 beses or 4 na beses. Tapos hugasan mo. Tapos yung, halimbawa, magsigang ka. So, pangatlong itatapon mo, hinuhugasan mo na yun. Tapos, yun na ang mo, sabaw ng sigang mo, yung pang-apat na buhos ng tubig. Kasi nga, at least natanggal na doon ng mga impurities, yung mga extra na oil, yung extra taba natutunaw. So yun ang kagandahan doon. Pero ang sabi nila, Ruthie, masarap pa ba yan? Sabi ko, lahat ng cooking, kahit anong luto pa yan, depende yan sa herbs and spices, hindi depende sa asin at sa vetsin. 'Di ba? So, ayun, hindi naman siya totally na walang asin kasi yung mga binibili nating mga goods or pagkain na mga dry sa grocery, may mga content ng sodium yan eh. Konting porsyento lang binabasa ko. Ang tagal ko pag ako nag-grocery, ang tagal kasi tinitingnan ko, finiflip ko yung likod, tinitingnan ko kung ano nakalagay doon sa likod.
Kasi para sa akin, importante din yun. Kaya ayun. So, thank you for watching. Follow for more.